Eto na mga kabasketball, bagong naturalized player ng ating Gilas Pilipinas, posible nang makasama sa susunod na practice ayon kay Coach Tim Cone. At Yuta Watanabe napikon pala talaga sa pamimisikal sa kanya ng ating pambatong si Kai Sotto. Sa balitang inilabas ng The Manila Times na base sa naging interview ni former PBA Commissioner Noli Iyala ng Power and Play kay Coach Tim Cone, ay ibinulgar na nga ng head coach ng ating Gilas Pilipinas na posible nang makabalik ulit sa paglalaro ang bagong naturalized player ng ating national team na si Benny Boatwright. Sa kalagitnaan daw yan ng ngayong December or January next year, at posible raw na kunin ulit ito ng San Miguel Beermen dahil alam natin nakapag-champion sila, pero hindi siya sigurado. Ang sigurado siya ay malapit nang maging 100% healthy, especially para sa ating Gilas Pilipinas. Ito ang si Benny Boatwright, dahil ayon kay Coach Tim Cone ay kailangan na nitong matutunan yung sistema nila habang hinihintay matapos yung proseso ng kanyang naturalization. Ayon kasi kay Coach Tim Cone ay napakahalaga ng isang naturalized player sa ating Gilas Pilipinas. Tinawag niya nga na key player. Kaya dapat daw alam niya yung sistema, yung buong sistema compare doon sa mga local player. Siguro ang sinasabi ni Coach Tim Cone dito, alam naman natin sa mga nakaraan hanggang ngayon, yung mga naturalized player, yan yung may pinakamahabang playing time. Dahil talagang kailangan sila, especially pag malalaki at malalakas na yung mga kalaban. Maganda rin na meron tayong nakahandang big man gaya ni Ange Kwame at ito ang si Benny Boatwright. 6'10 din kasi ito. Just in case, di natin masabi, baka magkaroon ng problema or injury si Kai Sotto or si Junmar Fajardo. Wag naman sana. Papayag pa si Coach Tim na si Japet Aguilar lang yung nag-iisa ilalaban niya sa mga international? Palagay nyo mga kabasketball. So mas maganda yung maraming option. Patungkol naman dito nga sa naging konfrontasyon or pagkompronta netong former NBA player na si Yuta Watanabe sa ating pambatong si Kai Sotto, doon nga sa naging laban nila kahapon ng Koshigaya Alpas at ng Chiba Jets, kung saan natalo yung Koshigaya ng 2 puntos lang mga kabasketball. May mga nagtatanong or tinanong ko na kasi tanong ko bakit kaya tila galit etong si Yuta Watanabe na kinausap si Kai. Ngayon, ayon sa ating reliable source mga kabasketball, ito palang si Yuta Watanabe hindi natiis, hindi kinaya yung pamimisikal sa kanya ni Kai Sotto. Hindi natin masisi si Yuta Watanabe, si Kai Sotto, kasi sa part ni Kai, big man siya. Talagang pisikalan yung mga laro niya. NBL Australia ba naman yung nilaruan niya? Tas dito sa Japan B-League, mga taga Euroleague, mga taga NBL din yung iba mga former NBA player. Yung mga nakakatapat niya dyan, pag hindi ka naglagay ng gulang sa katawan, kakainin ka ng mga yan. So hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.